Magandang araw po mga ka-recap at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang bakbakang disciple Matthias at Pedro. Tuluyan na nga na nagpakita si Kim Sun-gu at na-disarm niya na rin ang mga bomba na kinabit ni Matthias sa mga estudyante. Sinabihan ni Sun-gu ang class president na wala ng bomba sa kanila na nakakabit. Isama daw nila ang magkapatid na Doko at umalis na sila kaagad dito sa paaralan. Agad naman na sumunod ang kanilang class president. Nagsitakbuhan ang mga estudyante papalabas ng gym at binuhat naman ng iba ang magkapatid na Doko. Pumalakpak muli si Matthias at pinuri si Sun-gu. Magaling daw ang ginawa niya. Alam niyang kakaiba siya sa ibang estudyante nang una pa lamang niyang makita ito. Mula sa pagkakaalam niya sa mga bomba na nakakabit sa estudyante hanggang sa malaman ang kanyang pagkatao. Pero ang hindi niya inaasahan ay nagawa niyang ma-jam ang kanyang mga bomba. Para sa isang batang katulad niya, mayroon daw malalim na pananaw at matalas na pag-iisip si Kim Sun-gu na kahit siya ay di niya maintindihan. Tinuruan daw ba siya ni Pedro tungkol sa jamming? Kung ganoon ay may sasabihin din daw siya. Kahit gaano pa daw ang pagprotekte ni Pedro sa kanya, wala na ito ngayong silbi. Halos lahat na kasama niya ngayon ay naging kasama niya na rin simula nang binuo niya ang grupong Trinity. Lahat sila ay mga A-ranker ng Glory. Bigla din na sinabi ni Kim Sun-gu na mayroon din siyang gusten ipakita sa kanila. Wala na daw ibang sandata na mas malakas pa dito sa buong bansa. Nagtataka naman si Matthias. Ang ibig sabihin daw niya ay ang pamalo ng pagmamahal. Ito pala ang pamalo na gamit ni Ginoong Lee. Natawa si Matthias. Pagbibigyan daw niya si Sun-gu. Agad na sumugod ang mga tauhan ni Matthias kay Sun-gu pero sinabi lang niya na ipapakita niya sa kanila kung gaano ka nakakatakot ang pamalo na ito. Nag-aalala si Yuna dahil iba ang mga tauhan ni Matthias kumpara sa mga tauhan ni Nathaniel na nakaharap niya sa ospital. Napakadelikado daw nito para kay Sun-gu. Pero seryoso si Sun-gu at wala man lang pagkabahala sa kanyang mga mukha. Kumpiyansa naman si Matthias na mananalo ang kanyang mga tauhan. Unang sumugod sa kanya ay kilala bilang si Amalia Rao, dating Cobra Special Task Force ng Indian Border Security Force. Iisipin ay napakalakas niya pero isang hampas lang ng pamalo ang inabot niya kay Pedro. Sumunod naman si Amwa Bagub, dating miyembro ng military mula sa pinagkakaguluhang bahagi ng kanlurang Africa. Pero ganoon din ang inabot niya kay Pedro. Isang hampas lang ng pamalo. Sumunod si Alexei Ivanov, dating pinakabatang platoon leader sa edad na 19 na taon ng Russian Federal Security Service Special Forces APLA team. Pero hindi ito umubra kay Pedro. Sumunod pa ang ibang mga kilala din na mga assassin sa ibang panig ng mundo pero wala silang binatbat sa isang Pedro na may hawak lamang na pamalo. Isa-isa at wala kahirap-hirap silang pinabagsak ni Pedro. Ni hindi man lang siya pinagpawisan. Pabiro niyang tinanong si Matthias kung pwede na daw ba niyang ipakita ang totoong mga A-ranker na pinagyayabang niya. Sa isip ni Matthias ay patuloy daw siyang sinusurpresa nitong si Kim Sun-gu. Hindi maaari na ang isang katulad niya ay isang A-rank lang. Para sa kanya ay nakakapagduda na ang isang katulad niya ay nagtatrabaho lamang kay Pedro. Posible daw kaya na isa siyang disciple. Hindi, maaari na mas mataas pa siya dito. Ibig sabihin lang nito, kailangan niyang galangin at tapatan ang skills ni Sun-gu sa pakikipaglaban. Para naman kay Yuna, ilang beses na niyang nakita si Sun-gu na makipaglaban, parang hindi pa rin siya makapaniwala kapag nakikita ito. Sino nga daw ba talaga si Sun-gu? Pero sandali lang, ano daw ito? Bakit tila kinakabahan si Sun-gu? Hindi pa niya nakikita si Sun-gu na kinakabahan. Hindi daw ba ay nasa kanila na ang advantage? Pero bakit pa rin siya kinakabahan? Biglang ngumiti si Matthias, at walang ano-ano'y biglang lumabas ang mga drone na tila mga tutubi. Sinabi ni Matthias na papanuurin niya kung paano sila magre-rig sa kanyang mga drone. Sinigawan ni Pedro si Yuna na umiwas pero tila nanigas si Yuna at hindi makagalaw. Nagtataka si Yuna, bakit gumagamit daw ulit si Matthias ng mga bomba? Hindi daw niya alam ang ginagawa ni Matthias pero wala pa rin daw silbi ito dahil hawak niya ang jammer. Hindi sabog ang mga bomba. Pero mabilis na sumugod si Kim Sun-gu. Isa-isa niyang pinigilan ang mga maliliit na drones na papunta sana kay Yuna. Sinabi ni Yuna na gumagana pa daw ang signal jammer. Pero sumigaw si Sun-gu sa kanya na umalis na. Napatawa lang si Matthias at agad na binanggit ang salitang kaliwang braso. Walang ano-ano'y sumabog ang bomba sa kaliwang braso ni Sun-gu.
Napangiti ulit si Matthias. Mabilis naman na lumingon si Sungo at agad na niligtas si Yuna sa sumunod na pagsabog. Hindi daw maaari saad ni Yuna. Gumagana pa naman daw ang jammer pero bakit nagawang magpasabog ni Matthias ng bomba? Sinabi ni Sungo na ito ay dahil sa BCI o Brain-Computer Interface. Ayon kay Sungo, tinatanim ang isang chip sa ulo o likod ng leeg ng isang tao para makapag-transmit ng signal gamit ang brain waves. Nag-aalala si Yuna dahil sa pinsala sa braso ni Sungo. Pero sa isip ni Sungo, narinig na niya ang ganitong klaseng teknik. Pero ang makontrol ang mga ganitong karaming bagay ay halos imposible. Paano daw niya ito nakakaya? Noong palang taong 1970, ang mga eksperto ay nagsagawa ng mga sekretong eksperimento. Ito ay ang pag-aaral ng mga eggs at pinapadala ito sa computer. Sigurado sila na kapag nagtagumpay ang kanilang pagsusuri, malaki ang magiging epekto nito sa pagka-develop ng mga tao. Pero napakalaking side effect ang dulot nito sa mga tao. Hindi kaya ng katawan ng ordinaryong tao ang proseso ng pag-synchronize ng utak ng tao sa frequency ng mga computer. Libo-libong mga tao ang namatay dahil sa isang eksperimento. At dahil dito, nagtapos ang eksperimento at hindi na kailanman narinig. Pero isang araw, may isang propesor na tagumpay na nagawa ito. Isang henyong scientist. Siya si Dr. Elio Marcellus. Siya lamang ang Tanjin na itala na nagawang makontrol ito. Tinanong ni Yuna si Kim Sungo na kung ganito kahirap ang proseso na sinasabi niya. Ano daw ang nakikita nila? Sinabi ni Sungo na kung si Dr. Elio ay isang henyo, si Matthias naman ay 1,000 beses na mas matalino. Nagagawa ni Matthias na makontrol ang napakaraming drone na nagdadala ng bomba. Ayon kay Pedro, kung tama daw ang kanyang iniisip, hindi daw nila magagawang ma-jam ang mga bombang ito. Kakaiba daw ang BCI sa typical na frequency bands. Sa simula pa lang ay di na umepekto ang jamming sa kay Matthias. Lahat na bagay ay makokontrol niya, gamit lamang ang kanyang pag-iisip. Tinanong ni Matthias si Pedro kung hanggang kailan daw siya susorpresahin ni Kim Sungo. Maliban sa pag-jam ng kanyang mga bomba, nadiskubre niya din ang tungkol sa BCI, pero ang mas interesante daw, ay ang pagsabog ng bomba sa kanyang braso kanina lang. Sa pagkakataon na yun ay ginalaw niya ang kanyang braso sa direksyon ng bomba para mabawasan ang pinsala sa katawan niya. Hindi daw maaari na ang isang high schooler lalo na isang D-ranker ay magagawa ito. Maraming bagay pa daw na mahirap niya maintindihan. Patuloy daw niyang oobserbahan si Kim Sungo. Hanggang kailan daw siya nito susorpresahin. Napapalibutan na si Pedro at Yuna ng mga bombang drone ni Matthias. Biglang tinanong ni Matthias si Pedro kung may naisip na ba siyang magandang ideya. Sinabi ni Pedro na mukhang nakakabase siya ng isip ng iba. Tama nga at nakaisip na siya ng paraan para matalo si Matthias. Tinanong ni Pedro si Yuna kung maayos pa daw ba ang kanyang mga paa. Oo, sagot ni Yuna, pero bakit daw niya natanong? Sinabi ni Pedro na maghanda siya. Kinuha niya ang isang upuan. Nagtataka naman si Yuna kung ano ang gagawin niya dito. Sinabi ni Pedro na ipapakita daw niya kay Matthias ang kanyang napakagandang ideya. Tinapon ni Pedro ng napakalakas ang isang upuan sa sahig ng court at nagdulot ito ng malakas na impact at mga alikabok sa paligid. Unti-unting hamupa ang alikabok. Sa hindi naman kalayuan ay tumatakbo na pala si Pedro at Yuna. Sandali lang daw saad ni Yuna. May punto daw ba ang kanilang pagtakas? Mahahabol pa rin daw sila ni Matthias? Ano daw ang paraan na sinasabi niya? Sinabi ni Pedro na si Matthias ay may BCI, isang napakalakas na kapangyarihan na halos imposible ng matalo. Dumating na daw siya sa punto na hindi na siya nakakaramdam ng takot. Hindi na daw ba sila mananalo? Tanong ni Yuna. Ayon kay Pedro, gaya ng sabi niya, halos imposible. Pero hindi 100% imposible. Sa ibang salita, hindi ito imposible. Hindi daw maintindihan ni Yuna ang pinagsasabi niya pero ibig sabihin ay magpag-asa sila. Sinabi ni Pedro na hindi siya sigurado kaya kailangan niyang labanan si Matthias para makita. Dumating na sila saad ni Pedro. Dito sa lugar na ito. Nagtaka naman si Yuna kung ano daw ang pinagsasabi niya. Ito daw ba ang magandang ideya na sinasabi niya? Isang library lang ito, gaano ang gagawin niya dito? Balik naman kay Matthias ay mukhang interesado siya sa gagawin ni Pedro. May kakaibang kakayahan daw si Sungo para mas tumaas ang ekspektasyon niya dito.
Alam niyang maraming plano si Pedro na tumatakbo sa isip niya. Pero sa huli, sisirain niya pa rin itong lahat. Abangan po natin mga ka-recap ang patuloy na bakbakan sa gitna ni Pedro at disciple Matthias sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!